Okay, Edison, good evening po Sir Mitran. Watching from Cavite. Sunday po update dito. Sunday nga. Mag-ipon, nakita-kita daw kayo para kayo nag-rally daw dyan sa every Sunday. Base doon sa aking kwento ni Kenang Galang. Kasi si Kenang Galang, mula nung hinanap ni Jumbi Cremolya, dyan siya nagpahinga. 3KB Racing po, start po dyan sa atin sa Pinas. Okay, thank you po ba sa blue sa blue sir. Okay, thank you oil, thank you. Like nyo po, like guys. Okay, salamat. Like. Dumadami ng like, ano. Edison, pero wag na tayo magtiwala dyan kay Amy. Wag natin pag-usapan yan. Malaki na itutulong ni Amy sa tutulong, ano. Malaki na itulong yan. Nakita naman natin yung pan. Kasi panahon ito ng pagkakaisa. Kasi kailangan natin ng pagkakaisa. Kasi pag hindi natin gagawin yan, baka tuloy-tuloy pa tayo. Anyway, mayroon naman kami pinag-usapan sa bagay niya na sana na talaga magtalungan. Ang hinihintay kasi natin taong bayan na magkaisa tayong lahat. Ayusin natin ang bansa natin. Huwag na tayo magkulay-kulay. Ako nga ilang beses na ako na sermon na ng darling ko kasi nga wala daw mapapala, pero hinayaan ko lang siya. Kuminsan kasi high blood, minsan hindi naman. Minsan, mukhang hindi ka nalala ng mga kasama mo. Naglalala rin yan, hindi ako kinakamusta ng mga body ko, ano. Okay, so sana magkaisa tayo. Nakakatawa talaga, no? Kasi yung kwento nga, ikaw yung boss, ikaw yung nireklamo mo mga empleyado mo, yun ang pinakulong mo yung tao mo. Sabi ko kasi, ganito yan Kaya kayo inunahan kasi baka kayo mag-witness against them. Kaya kayo unang ikinulong, silang testigo ngayon. Gago talaga yung mga empleyado sa mga DPWH, ano. For support din po ako sa laban ng news sa PDP, laban nakabalik ako ng Pinas sabay. Adventure to. Hindi ako PDP. We are not a political party. Hindi kami PDP. But we support each other for one common goal. Ano yung one common goal? Para mabago natin ang Pilipinas. But for me, as also a supremo of the Filipino Guerrilla Forces in a convener of the United People's Initiative, hinihiwalay namin ang sarili namin bilang isang politika. Hindi kami politician kasi nga ayaw ko na matag ako na kasama rin ako sa system of politika. Ang gusto ko lang kasi mabago ang Pilipinas. Unang-una, gusto kong pagkakatayin ang mga magnanakaw. Yun lang yung akin. Sabi ni Maricel, Miss Spicy, di po maiwasan ang ganyan sir dito sa abroad na grupo-grupo ang Ilocano, Bisaya, etc. Pero wala namang problema ang ganon. Dito sa Singapore, bawal lang po pag-usap-usapan ng politics. Very good. Bawal palang pag-usapan. Wala pong kulay dito. Okay, very good. Salamat. Edison, okay po Sir Mitran. Sorry po sa mga nabanggit. Okay, salamat. Okay lang naman yung opinion mo yun Okay lang yun. Kasi nga gusto natin magkaisa tayo. Kasi sa totoo lang, hindi nga lang masama mo galang, magwawala na ako sa nangyayari sa ating bansa. Kaya lang, pag nagwala ako, kawawa ng mga iiwanan ko. Wala sila magiging pensyon. Kung mamatay man ako, dahil sa, siyempre, kalabang kong gobyerno, namatay ako lalabas sa kawalangian. Unless nanalo tayo, ay lalong aayos ang bansang Pilipinas. Pero hindi natin alam ang sitwasyon Kaya bago gawin yun, magpaalam muna ako sa pamilya ko. Kasi para habang buhay pa ako, may respeto po sila sa akin. Baka pagpatay na, pagtatadya ka na lang ako. Nag-decision ako na mag-isa. Adventure one time. Notice sir, kaya kung ano ang ipinaglaban na ninyo sabay ako kasi alam ko sa ikabubuti ng ang pinaglalaban ninyo. Okay, salamat adventure. Kasi sa akin na talaga, hindi ako namumulitika.
Sa totoo lang, hanggang ngayon Marcos loyalist pa naman ako eh. Kaya lang sa senior. Hindi na ako makumbinsa sa senior. Ayaw ko na magkunwari. Kaya nga, umalis ako sa Marcos dahil ayaw kong magamit ng hindi ayon sa aking kalooban. Dapat akong gamitin ako ayon sa kalooban ko rin. Ganon yun. Kasi ako sa totoo lang, masunurin akong tao. Pero ayon sa tama. Ayon sa Panginoon. Doon lang ako. Pag lumabas doon, hindi tayo magkakaintindihan, mag-away talaga tayo. Kasi ako, yun yung akin eh. Totoo akong tao eh. Hindi ako plastic. Kaya doon sa grupo namin, lagi kong binabanggit yan na katulad halimbawa, yung mga koleksyon. Ayaw ko yung mga koleksyon. Ituloy niyo yan, pero hindi ako hahawak yan. Kasi ganito lang nasa utak ko. Gawin ko man o hindi, sinasabi ng tao, ginawa ko. So para hindi na ako pagduda, hindi ako hawak. Katulad nito. Ito kwento lang kwento ko lang ito. Katulad sa amin ni Captain Dado. Sinabi ko na kay Captain Dado na huwag na tayo sa mag-koleksyon ng pera. Kasi may issue tayo dyan, sabi ko. Hindi ako naman natatanggap eh. Siya nga tumanggap, hiniya ako. Thinking na hindi ako masasabit. Ang labas, napasabit tuloy ako. Kasi nga, siyempre binibigyan niya ako. Tapos ako nagkiklear lang ako, naglilista lang ako. Now, yung sinasabi nila na may nawakan akong 30,000 na minidro ko, okay yun. Kasi nga, may instruction eh. Tapos, yung 30,000, parang pinagdudahan nila ako na para bang hindi accounted. Di po 30,000. Gumastos nga ako kay Marcos ng more 2 million eh. Nagpatayo ako ng building kay Marcos. Although, nagpatayo ako, pero pera ko yon, hindi rin naman ako nalugi. Kasi umabot ng 2.5 million yon. Hindi ako nalugi, akin pa rin yun. Pero ang pang ko lang doon, out of the planning. Kaya yung building na pinatayo ko na yon, walang gamit, walang saysay. Wala nakatira. Gusto kong tirahan. Ayaw naman ng misis ko. Gusto mo tumira ka doon. Di nag-iisa lang ako doon. Di mag-basketball ako mag-isa doon. Okay lang sana kung may kasama ako. Joke lang. Wala akong kasama doon eh. Pagka nagsasagutan kami ni misis eh, doon ka. Sabi daw iba, ang hirap siya ng maraming bahay. Hindi naman maraming bahay yun eh. Pamiting namin yun eh. Nakakala ko, totoo yung sinasabi na pangarap ni Marcos, ng kayamanan ng Marcos, ipamimigay sa mga mahihirap. Ditong-tuwa naman ako, magiging bahagi akong tagapamigay ng kayamanan ni Marcos. Yung pala, dahil pala tayo. Kaya doon ako nag-init. Ayaw ko kasi na ginamit ako sa kagaguhan, kaya kailangan kumalas ako. So yun yung dahilan kaya ako kumalas. So, noted sir, sabi, kaya kung ano ang pinaglalaban nyo, sasabay ako kasi alam ko ang ikinamot na yung pinaglalaban nyo. Okay. Sabi ni Cabrandi, 133 eyes. Okay. Fresh like in live. Okay. Sabi ni Tricky B. May spicy. May pinoso before na last will of listing Marcos Sr. Pinaka-intindi ko doon, makukuha lang ngayon, yaman na yan, sa ibang bansa kung maging presidente si BBM at ang pera ay ibibigay sa taong bayan. Yun nga yun. Pero hindi man nangyayari. Ewan ko ba, parang ginamit lang talaga na strategy yan para manalo si Marcos. But anyway, huwag natin pag-usapan yun ng mga ganun, ng mga malalim ng mga sisiyan, Kaya pinosige yan si BBM National Army na makuha nila ang gamit ng Pinas. Pero parang hindi nakukuha eh. Hindi napapag-usapan eh. Kumbaga hindi yata nakuha kasi kaya hindi makuha ang inatupag ni Marcos. Inubos yung pera ng taong bayan, trilyon. Trilyon na pera. Diyos ko naman. Ay, grabe. Kawawang Pilipinas. Nagkaroon tayo ng Pangulo na singko. Okay, anyway, tuloy lang naman tayo.
So yun, naikwento ko sa inyo na masaya naman si Senador Marcolita, Senador Marcolita, and Congressman Defensor, na sabi ko na senador. Sabi nga nila, napagpintuhan eh. Sabi ni Senador Marcolita, ikaw, magiging senador ka, hindi ka naghirap. Kaya napaganda nga yung pagkakulong niya eh. Lalo naging controversial si Mike Defensor, no? Tapos panay utang pa. May utang pa nga daw yung ating bansa. Sobrang baha dyan sa Luzon now. Yes, sobra-sobra talaga. May mga lumalabas na pambot ng ginagamit ngayon eh. Paano? Sa totoo lang sa totoo lang mga kaibigan, yung mga nakawan dito, yung flood control, yung mga baha, hindi na ganong issue ngayon yan. Para bang naitanim na sa utak ng Pilipino, hindi na problema yan. Normal lang sa atin. Normal na yung tubig hanggang second floor. Sabi nga, hanggang tuhod na lang daw. Dati-rati hanggang liig, sabi ni Pangulong Marcos. Dito dating hanggang liig yung tubig eh. Ngayon hanggang tuhod na lang. Ang problema, second floor pa hanggang tuhod. Wala talaga. Puro ginawa na lang katatawanan yung nangyari sa ating bansa, no? Pero wala eh. Hindi na tinatabla ng Marcos administration. Pati yung mga troll rin, pati yung mga sumusuporta kay Marcos, wala na sila. Hindi na sila nag-aalala ng ating bansa. Bakit kaya? Hindi ko maintindihan eh. Kayo mga kababayan ko, bakit hindi natin maintindihan ngayon na normal? Yung 50 million lang noon, marinig natin ni Nacom, galit na galit tayo ngayon. Hindi na milyon, trilyon ang pinag-uusapan. Kaya grabe talaga, grabe sa totoo lang mga kaibigan. Natuloy talaga ang wish niyang ipunin ang tubig. Kaya nga, ipunin yung tubig, sabi niya, ngayon, ipunin natin ang tubig. Mayroong nag-iipon, nilagay sa sako, hindi po ang tubig, tapos nilagay na sa tubig. Ginawa na nga katatawan nga, ginawa na nga katatawan yung flood control. Yung Ghost Project, pinagtatawan na lang, sabi pa nga ni Senador Tulfo, mag-move on na nga kayo kasi sa flood control. Tarantado rin Erwin Tulfo, gago talaga si Erwin Tulfo. Sasabihin niya, mag-move on na kayo sa flood control. Anong ibig niya sabihin? Manahimik na lang tayo? Ay, tarantado talaga to si aywan ko lang.